Mga ka-DIY, welcome back sa part 3 ng ating hybrid solar setup. So ngayon, ito na pala yung aking battery. So ito yung manual ha, napaka-importante nito. Nandito lahat ng setting mga ka-DIY. Pwede nyo isa-isahin yan. So ito na yung aking DIY battery. Diba ginawa na natin to ng video, DIY 24 volt battery. So kinabit ko na siya sa ating battery breaker. And then ito yung aking solar input, galing na to sa labas. Dito ko na din pinadaan sa ilalim mga ka-DIY. And then aakit na yan dito sa ating solar input ng breaker. Ayan mga ka-DIY, nakaipit na yan dyan. So ang kulang na lang dito is grounding wire. Hinihintay ko lang dumating. Yun na lang yung kulang dyan. Pati yung grounding galing sa ating inverter. And then ito na yung mains wire at saka yung ating output wire. Yung output wire ay ito yan. Paakyat na yan dito. So ito yung output wire mga ka-DIY. So ito yung output wire. Dito na yung load output ng inverter na to mga ka-DIY. Ito papunta na to sa load ng bahay. Ito naman yung ikakabit natin sa main sa Meralco. So pag-usapan natin yung breaker dito sa bahay namin. So ito po yung main breaker namin. Galing na to sa kontador mga ka-DIY. Nakikita nyo yung pulang makapal na yon, pumasok sa kanya. Ito kasi yung main. And then paglabas sa kanya, aakyat yan, pupunta sa branch. So yung branch, ito na yung sa outlet, sa aircon, sa ilaw. So andito, may label yan eh. Nilagyan ko na ng label. So ayan siya mga ka-DIY. AC yung una, outlet, light, tsaka spare. So ayan. Dapat alam nyo yung mga breaker nyo kung gagawin nyo to. Tsaka kung hindi kayo talaga may alam sa ganito, ay mag-iingat tayo mga ka-DIY. Kumuha tayo ng professional na electrician. Kasi ang mangyayari, yung output ng Meralco, tatanggalin ko na to, itong paakit sa branch. Tatanggalin ko na yan, ang ikakabit ko dyan ay ito. Yung papunta sa AC input. Tapos itong branch natin, nakaparallel lang lahat yan gamit itong bus bar na yun. No? So tatanggalin natin yon. Ito naman ang ikakabit natin doon mga ka-DIY. So ipakita ko, ikabit ko lang, and then ipakita ko sa inyo after. So ayan, makikita nyo walang kuryente mga ka-DIY kasi binaba ko yung main breaker. Tapos natanggal ko na yung jumper niya papunta dun sa branches. So nilagay na natin yung wire natin na AC input papunta sa inverter. Galing na yan dito sa main. And then yung output ng inverter ay eto na. Kinabit ko na dito sa branch mga ka-DIY. Ngayon, ipa-power on natin. Ngayon wala pang kuryente dito sa bahay. So buhayin natin yung main breaker. Buhay na. So nabuhay din yung ating inverter kasi nakakonect na nga siya eh. Pero wala pang kuryente sa bahay. Kasi patay pa naman yung output ng ating inverter. Meron lang siyang input mga ka-DIY. Ngayon, iba-bypass ko muna. Paganahin natin yung bahay gamit yung kuryente galing sa Meralco. O, ayan, naka-bypass mode tayo. So nagkaroon na yung kuryente yung bahay. Nakita nyo gumana na yung electric fan. Kasi ito yung ating reserve or bypass. So hindi pa natin ginagamit yung inverter mga ka-DIY. Ngayon i-power on na natin yung battery ng inverter, ng ating hybrid inverter. And then i-power on na din natin yung solar PV input. So check natin. Patayin muna natin mga ka-DIY. Dapat kasi unahin natin yung inverter. So unahin natin yung battery. Kaya pala hindi siya nabuhay. Hindi ko na power on mga ka-DIY. So ayan, buhayin natin yung AC. Buhay na yung battery. Tapos
saka natin i-on yung hybrid inverter. Ayan. So ayan, meron na tayong AC input galing kay Meralco at saka yung AC output ng ating inverter. So check lang natin. Tapos i-on ko na rin yung solar. Ayun, nakita nyo pumasok na yung solar. So ayan, nag-restart na yung ating inverter kasi nag-auto-adapt siya. Naging 60 Hz na rin siya mga ka-DIY. Kanina kasi, nung tinesting ko to, 50 Hz lang yan. Ngayon, dahil meron na siyang 8 AC input, nag-ano na rin siya. Nag 60 Hz na rin siya. So, yan pala yung menu natin. Ito yung main screen. Makikita nyo yung AC input natin, tsaka AC output. Tapos nakikita nyo dito, may AC. So, walang ginagawa yung AC natin. Hindi niya chinacharge yung battery. Kasi binago ko sa priority nito, ang ginawa ko, solar yung una, sunod battery, tapos kapag wala na sila, saka lang yung grid gagana mga ka-DIY. So, andito naman lahat yun sa manual. So, una kong binago dyan yung battery type. Pati yung wire sizing mga ka-DIY, andito rin sa manual. Kaya i-check nyo lahat to. Nandito yung wire sizing. So, wire ng PB gagamitin, anong size, wire ng battery, anong size. So, andito lahat. Ayan o, nandyan yan mga ka-DIY. And then, dun tayo sa menu. Ayan. Ito yung setting option. So, una kong binago, ito hindi ko na to binago. Ito automatic naman nag 60 Hz yung frequency. Tapos ito, yung sa output source priority, ang ginawa ko dyan ay ito. OPP03 PBG. So priority niya is solar, battery, and then grid. Tapos sa charging, ang ginawa ko is solar charging lang. Solar charging lang. Pero pwede nyo baguhin yan kung halimbawa babagyo. I-charge nyo rin yung battery sa grid. So ayan, yung iba hindi ko naman na binago. So titingnan ko na lang kung alin pa yung kailangang baguhin dyan mga ka-DIY habang ginagamit ko na siya. Tapos yung battery type, ayun, binago ko yung battery type. Ito, dapat ay lithium. Yan o, lithium mga ka-DIY. Kasi yung default nung sa akin, naka AGM. So, paano ba magbago? Ilo-long press nyo lang to mga ka-DIY. So, pupunta na siya sa setting. So, output, 230 volts, output frequency, tapos yung output, ano nga priority, PB battery grid, kaya PBG yan mga ka-DIY. Tapos yung load, nilagay ko sa UPS para mas mabilis yung transfer. Pwede kasi dyan, appliances or UPS. So pinili ko na lang UPS. Tapos charging, only PB, yan yung ibig sabihin yan. Tapos charging current, ayan. So andyan naman lahat, nasa manual naman yan, isa-isa nyo lang. Yun lang yung mga basic na binago ko, wala na akong binagong iba. Ngayon, moment of truth, ilipat na natin to sa solar. Kasi ngayon naka-grid siya yung kuryente ng bahay. Ngayon i-off natin siya. O nawala. Kita nyo nag-brown out mga ka-DIY. Tapos saka natin i-solar. Ayan, naka-solar na tayo mga ka-DIY. So wala. Walang lumalabas na solar output. I-check ko lang anong problema mga ka-DIY. Joke time, kita ko na yung problema mga ka-DIY. Naka-off pa yung AC output ng breaker natin galing sa inverter. Kaya pala nung nilipat ko sa solar, walang lumabas. So i-on natin yan. Para yung output ng inverter pupunta na sa ating MTS. Ngayon, moment of truth, off, solar. Ayun no. So ayan, may kuryente na po tayo. Ayun, gumagana na yan. Naka-solar na tayo mga ka-DIY. Kita nyo, meron tayong 25% sa load. Ayan no. Check natin yung actual wattage. So yan, yung load natin 150.
Yan, naglalaro sa 140 watts. Tapos yung solar charging natin nasa 300 watts mga ka-DIY. So anong nangyayari, pinapower ng solar yung ating battery at saka yung load. O, di ba? Astig. Okay na, working yung ating hybrid. Charging siya at the same time, sina-charge yung battery. Ay, na fully charge na yung battery mga ka-DIY. Full charge kasi talaga yan eh. Ayan, nagcha-charge lang siya pa konti-konti. So output load natin, ayan. Tapos, yung nakukuha natin sa solar, ayan. Maaga pa pala ha, wala pang 10 AM, nasa 9:30 pa lang mga ka-DIY, kaya medyo mahina pa yung solar natin. Tapos ayan yung load. So ayan, working na yung ating hybrid, kulang ko na lang molding, tsaka grounding, yun na lang mga ka-DIY. So at least working na. O di ba? So yung grid natin, wala na tayong kinukuha kay Meralco niya, no? Kita nyo, patay siya. Wala siyang arrow papunta dito sa ating battery o kaya papunta sa load. May arrow kasi yan kapag wala yung battery at saka wala yung solar, pupunta yan doon. I-simulate kaya natin. Try ko patayin yung battery mga ka-DIY. Try ko patayin yung solar. Ayan, no? So nawala yung solar, yung load natin ay nanggagaling na lang sa battery. O, di ba? Seamless naman siya, walang flicker na, walang nangyari kasi DC-DC naman 'yan. So patay na yung solar mga ka-DIY ha. Gumagana tayo galing sa battery. Ngayon pag pinatay ko yung battery, dapat lilipat yan sa grid. Nang hindi ko ginagamit yung MTS ha, kasi meron naman siyang sarili niyang ATS. Patayin natin yung battery. So, bumalik yung power natin. O, yun o. Nag-a-alarm siya kasi pinatay ko yung battery. Pero yung bahay, hindi ko ginagalaw yung MTS mga ka-DIY. Nakikita nyo yung AC, pinapower yung ating bahay mga ka-DIY. So, ayan siya. So, naka-alarm tayo kasi nga, ayan o, yung load na 126, 34 watts nanggagaling sa AC input natin. So, i-power on ko na ulit yung battery. Ayan. Tingnan natin kung magsiswitch siya mga ka-DIY. So, hindi siya nagsiswitch, no? Pag-aaralan ko pa yung setting nito mga ka-DIY. So, yun yung hindi pa kasi ako pamilyar. So, titingnan natin ano bang magandang setting niyan. Pero, so far, sa wiring natin, halos tapos at least working na siya in principle. Yung switching na lang ng paano siya babalik sa battery after ng ganon na namatay yung battery, or hindi ko alam kung nalobat ba yung simulation natin doon. Bigla ko kasi pinatay eh, hindi naman siya nalobat eh. So, iba kasi yun eh, ang nangyari. So, titingnan ko paano ko pa i-set yan na babalik. So, balikan ko na lang kayo doon mga ka-DIY. Siguro update video na lang paano yung magandang operation niya. Pero yun kasi, depende naman din sa setting nyo. So, in-on ko na rin yung solar mga ka-DIY. So, hindi ko alam kailangan bang i-restart muna para lumipat yung ATS. Ayun. So, charging na yung battery. Pero yung load natin nandun pa din sa AC. Siguro kailangan i-restart yung inverter. Ayan. So naka-ano na siya, naka-battery na ulit siya mga ka-DIY. Naka-battery na ulit solar yung ating load. Wala na ulit yung AC. So ayun lang muna para sa video na to mga ka-DIY. So kung interested kayo mag-DIY hybrid, pwede na po tong inverter na to kasi may built-in charger, AC charger, may MPPT na siya, charge controller, tapos AC output natin, at saka ayun, hanggang 5,000 yung solar input na pwede dyan. Pero ako, wag nyo pala ito ilagay sa
lugar na tatambayan nyo mga ka-DIY. Kasi ito, nandito to, malapit sa sala, ayan, malapit sa kusina, maririnig nyo talaga yung fan niya. So hindi siya namamatay agad-agad. Siguro pag nag-energy saving mode or hindi nyo talaga siya ginagamit, saka pa lang. Pero during the day, maririnig mo talaga yung cooling fan niya mga ka-DIY. So ayan na lang muna para sa video na to. Maraming salamat. Ay, siya nga pala, itong ilaw na to, ibig sabihin merong AC input, hindi ginagamit, naka-standby lang pag blinking. Ito naman ay naka-inverter on. Yung inverter natin naka-on siya. Ito naman yung charging ng battery natin. So pag ganyan, ibig sabihin fully charged na yan pag steady na. Tapos ito sa fault or alarm, kulay red yan mga ka-DIY. So ayun, nagtatry pa siyang mag-charge yung battery. So ayun lang, maraming salamat and thank you for watching mga ka-DIY.